face with Ate Corie. Hello! And hi! Ayan, maphod ay bigat sa mga taga-Mountain Province at Henumelem sa mga tibuli ng South Cotabato. Good morning naman sa lahat ng mga kamisis natin dito at sa lahat mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Corinne. Handa na ba kayo sa kwentuhan sa ating chismisan at sa ating kulitan? For today's kwentuhan, Iba't ibang modus sa online scam at paano nga ba tayo magiging ligtas? Alamin natin mamaya. Malakas na paghihilik. Aba, huwag dedmahin ang posibleng kondisyon ipapaliwanag sa alagang Ate Coring. At sa ihain na yan, may mapapalaban sa kanin dahil sa winner na longganisa Balayan Silog. All these and more sa Face to Face with Ate Corinne. Sa ingay ng kanyang bibig at dalang chismis, pati scammer, iniiwasan na siya. Natatakot. Ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Ay, pero ayoko rin naman yung ako yung nang-i-scam, di ba Ate Coring? Bad rin yun. Oo naman. Matakot ka kay Lord. Pero ikaw ba na-scam ka na? Parang oo. Kasi parang future tense. May in-order ako online para vitamin sa mga aso at pusa. Ayaw niyan dumating isang buwan na. So sa tingin ko, yes. Oo, ako rin. Bumili ako ang pang-aso din. O diba? Nako, Oo. nako letter ba yun? Ah, hindi. Ano pa ito? Mula sa abroad. Yung sa akin galing Germany pero mukhang ano eh. Oo. German Shepherd ang nangyari. Kaya nga, may marami talaga, uso talaga yung mga scam na yan ngayon. At pag-uusapan natin para maiwasan nyo yan, ha? Correct. O ano naman ang Ay latest? eto na nga, mukhang scamero na rin itong isang ito. Itong radio broadcaster na to. Wala nang ginawa kundi manghiram ng pera. Grabe ka naman. Oy, pero ate ko, huwag ka paulit-ulit tuwing sweldo nang hihiram. Oo. Kasi sasabihin niya, hindi pa raw siya sinesweldohan ng kanilang network. Parang imposible naman kasi malaki naman yung network na kinabibilangan niya. Ay, nako. Parang merong pinagagamitang something. So, ang ganyan, kapag yung ganong klase ng utang, ibigay nyo na lang. Kasi wala nang bayaran yun. Di ba? Okay, siya naman. Never na pagkamalang scammer dahil sa face card. Ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Good morning mga kamisis! Gagamitin ko na po itong opportunity para mag-promote ng aking mga live. Wow! Sige All nga. this scam yung sa'yo, di ba? Oo naman, Totoo syempre, reputable po talaga. Kaya Tsaka kapag ikaw kabisado. nagbenta ka ng bahay at lupa, hindi pwede yung ganong kalaki lang, ha? Oo. Pala, pagka na-deliver na. 1:1. Huwag sa Ayan. paso. Ay, pero ano po ate ko rin nga, pamilya ko minsan na-scam na rin. Pero ako, nandito pa rin. Ayan. Ah. Hoy, alam natin yung na-scam yung mami niya. Oo nga. Oo. Ito na-scam na to sa pag-ibig, ate ko rin eh. Kaya Hindi itong naman baby boy scam. natin, na-scam siya sa pag-ibig talaga. Grabe. Di ka naman naman sa scam scam. yun. Di naman Ganun lang scam. talaga ang buhay. Yes. O, di ba? Di ba, pera godmother? May nahanap nga pala siyang bulag na masahista na deserve daw mabiyayaan ng 5K for you. Anong nagpaparelax sa'yo? Ano po, music po. Ay, nakikinig ka ng music bago Yes matulog? po. Ganon? Yes po. So, nakakaganda ba yung pakikinig ng music? Kasi parang ang blooming ni Bianca. Tanongin natin si Carl kung mahilig ba siyang magmamassage. Yes po. Nakakawala po ng... Nare-relax ka. Yes po. Mga normally, gano'ng kadalas mo itong ginagawa? Once a month, twice a month, every day? Twice a month po. Ay, taray, social, kaya ng budget. Tayo. Naku guys, meron akong hinahanap na isang masahista na kahit natuluyan ang nawala ang kanyang paningin ay hindi pa rin sumuko sa hamon ng buhay. Pagkos ay talagang tuluyan pa rin lumalaban para sa kanyang pamilya. Kilalanin natin siya. Hello, Marsky! Naku, mahawal parang mag-ingay dito. So, dapat ang volume ng Pera Godmother, mahina lang. Ako ang iyong Pera Godmother, Marsky. Iikwento mo nga sa akin kung papaano ka, like kung kailan ka naging totally blind. 27 years old na ako na bulag.
43 na ako ngayon eh. May sabi, may BKH daw yung dugo ko. Dahil may mga puting markang sa balat. Ito yung mga ganito. Ayan, naging vitiligo. After nung mawalan ka ng paningin, paano mo na ibangon ang iyong sarili? Hindi ako bumaba ng kama. 3 araw ko hiniyak yun. Na ako ngayon kasi ano na yun eh. 2009 pa po yun nangyari. Pero paano ka napasok sa pagmamasahe? May talento ka ba talaga ito o inaral mo na ito? Wala po talaga akong alam. Lakas ng loob lang po talaga. Ikaw daw ay caregiver ng isang 75 years old. Sino ba to? Kamag-anak mo ba ito? Ay, tatay ko po yun. Na-stroke po kasi siya. Mga 2020 pa po yun. Hindi mo ba naisip na medyo mahirap ito para sa'yo bilang yan, hindi ka nakakakita? O paano mo ginagawa ang lahat ng yan? Oh, senses lang din. Kapag pinupunasan ko siya, nag-aano ko sa planggana ng tubig. Tapos yun, binabasa ko yun. Pinupunasan ko. Tapos papalitan ko ng diaper. So ikaw ba, Marsky, ay may asawa at anak? Opo, mayroon po. Ilan taon ang anak mo? Mag-6 na taon na po yun sa December. Babae po. Pero ano ang pangarap mo sa iyong dalaginding? Pangarap ko na makatapos siya ng pag-aaral, matuto siyang magbasa at magsulat. Yan ang mahalaga sa akin. O, di ba? Ang ganda-ganda ng anak mo, kamukha mo. At saka nakakatuwa ang iyong kwento. Very, very inspiring dahil sa kabila ng iyong kapansanan na hindi ka talaga tumigil sa hamon ng buhay. At ang iyong Peragad mother ay masayang-masaya na ipapakilala kita kay ate ko rin sa studio. Ready ka na bang sumama sa akin? Let's go! Pero Godmother, where are you? Ate Kuring, nandito ako pero dahan-dahan kami, Ate Kuring, ha? Okay, Hi, Marksy! Wala kasing nakikita itong si Marsky. Kumusta? Okay, 1, Ayan. 2, 3, Marsky, Mamaya na yung libre kong masahe, ha? Na-try ko na sa likod. Totoo ba? hindi ka talaga mauunahan, ano? Pero Marksy, hindi ka naman ipinanganak na bulag. Tinanganak ako, may diferensya na po talaga yung mata ko. Ganun. Opo. Pero dati nakakaaninag ka. Opo, meron pa po akong naaninag. Kwento nga po ng nanay ko nung simula pinanganak hanggang 4 na taon, sinusubuan pa ako dahil malabo nga talaga yung mata ko. Pero nakakatuwa siya, Ate Kuring, kasi alam mo, nung pumila ako dun sa massage parlor na kung saan siya nagtatrabaho, siya yung pinipili ng mga tao. Kaya lang, ang dami na niyang ginagawa. Book na siya, pero si Marsky po, anong oras po siya available? Yung talagang siya yung pinipilahan, ibig sabihin, magaling talaga yung mga kamay niya. Ayun. Saan ka nag-aral ng pagmamasahe? Nag-aaral po ako sa DOH. At saka po yung nag-apply po ako dun sa sa pinapasukan ko po ngayon sa Evercom sa Vibes. Ayun. Sa Vibes. May foundation po sila. Tumatanggap po sila ng mga katulad ko po na may problema po sa paningin. Mabuti naman, merong mga organisasyon talaga na tumutulong. Correct. Sa katulad mo, ano? Yes po, Ate Kuring. Ano ang mensahe mo sa anak mo na si Mary Rian? Opo, ang message ko po sa anak ko, ngayon po malayo na po siya sa akin, nasa Bataan na siya. Gusto ko maging maayos po siya, magsimba siya palagi. Yung pangarap ko rin na makatapos din siya ng pag-aaral. Ay, nako. So, supportahan ko siya. Alam mo, sabihin mo sa kanya, may regalo sa'yo. Ang Purple Hearts na Baby Alive na doll. Wow! Bigyan natin yan. At meron ka siyempreng 5K for you! Ano pang ibibigay mo, Hindi boss? lang 5K ang pasalubong natin. Meron din po tayong grocery! Hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa tayong panibagong walking stick! Kasama yan, ibigay natin kay Marsky yan. Ayan, Marksy, ang dami niyan, ha? Tsaka, yung telephone number mo, ha? Kasi tatawagan kita minsan, ha? Pa-home service tayo, Ate Home Kuring. service. Oo, hatid sundo pa. Yes. Pero Godmother, saan ka naman susunod? Naku, Ate Kuring, dahil nauuso ang mga electric taxi, nakakita ako ng driver na babae na meron ding inspiring story. So, ipapakilala ko sa yan bukas. Wow, driver na babae. Okay, maraming salamat ulit sa'yo, Marksy. Sa uulitin. Salamat po, Ate Kuring.
Hindi man nakakakita si Marksy ay naging panlaban niya ang iba niyang mga senses para hindi maloko ng kapwa. Pero may ilan sa mga kamisis natin na walang ininda sa katawan pero madaling maloko lalo yung online. Naku, online scammer, ayaw natin yan. Nakakaloka ang mga manloloko at kawatan ngayon, mga kamisis. Dahil hindi na lang magnanakaw sa lansangan ang dapat nating bantayan. Mas nakakatakot na rin ang scammer na nasa likod ng cellphone o computer. Isang text na kunwari galing sa bangko, isang online seller na napakaganda ng alok, o isang mensahe sa social media na humihingi ng OTP. Lahat ng iyan pwedeng maging simula ng panloloko. At sa isang maling click o padalos-dalos na desisyon, pwedeng mawala ang ating pinaghirapang ipon. Kaya paano nga ba natin matutukoy ang mga modus ng mga scammer? Ano ang mga senyales na dapat bantayan? At kung sakaling mabiktima, ano ang dapat gawin? Pag-uusapan natin yan kasama ang mga eksperto mula sa Scamwatch Pilipinas at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Kaya huwag magpaloko! Alamin ang mga dapat tandaan para hindi maging susunod na biktima ng online scam dito sa Face to Face with Ate Corinne. Kasama natin sa studio ngayon si Josel de Guzman, co-founder siya ng Scamwatch Philippines, at ASEC Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga, Ate Corinne. Opo. Salamat po sa pag-imbita po sa amin. Sana po makatulong po tayo. Oo, sana makatulong tayo. Ano? Kayo po'y mula sa pribadong sektor, kayo naman sa gobyerno. Ano pagkakaiba ng CICC sa DICT? Ang DICT po, ang kanyang pangunahing mandate, Ate Corinne, yung connectivity ng komunidad. Ang CICC naman po, Cybercrime Investigation Coordinating Center, yung mga cybercrime, mga scams ang iniimbestigahan. Ayun, okay. So, sa'yo ako magsusumbong. Yes po. Oo, kasi merong naglibelo sa akin sa Facebook. Yun na yun ang sinasabing problema. Kapag na-scam na, ang hirap ng habulin. Ano ba ang una? Teka muna ha, meron tayong text scam, meron tayong love scam, at meron tayong investment scam. Yung love scam, muntik na yung aking kaibigan. Akala talaga niya in love sa kanya. In love, talaga nagligawan. At gusto na niyang pakasalan, banyaga. Pagkatapos biglang, sige, pwede bang magdeposito ka muna sa akin ng ganitong amount para makabili daw siya ng ticket papunta ng Pilipinas. So alam mong scam, right? So ano ang number one na dapat iwasan, Josel? Well, yung tinuturo natin kasi, meron kaming attitude. Kasi pag inisa-isa natin yung mga scam, ang hirap dahil sobrang bilis na technology, nanganganak yan. Halimbawa, yung text scam, nasa Viber na sila ngayon, so nagiging messaging app, nagiging messaging scam. Ginagaya yung mga bangko, telco, tinatakot kayo na mag-expire na yung rewards nyo, spoofing scam na siya. So marami siyang form, pero yung common denominator nila, may link. Pag sa love scam naman, karamihan po sa mga dating app, hindi ko po kasi maintindihan bakit ang hilig-hilig natin sa AFAM. So yung pagdating sa dating app, papaibigin kayo niyan. Kasi yung love scam po, Ate Corinne, siya po yung entry point. Yan po yung pintuan papuntang investment scam. Kasi kung let's say may lalapit sa inyo, bigyan mo ako ng 50,000, magiging 500,000 yan, hindi mo naman ibibigay Pero pag sinabi niyang let's build our future together, Ayun. diba? Tumutok kayo, mga misis, ha? Dahil mamaya pag-uusapan natin, ano ba ang dapat natin gawing number one kapag meron tayong nakitang nangi-scam o kapag tayo'y na-scam na. Kami po'y magbabalik. At kasama pa rin natin sina Josel de Guzman from Scamwatch Pilipinas at ASEC Alvin Navarro ng CICC. Okay. So ito madalas mangyari sa akin, may tatawag, kami po ay mula sa bangkong ito. Kayo po ba ang may-ari ng account na ito?
Sabi ko, tatawagan mo ko, hindi mo ako kilala at hindi mo alam kung account ko yan. I-report kaya kita sa NBI. O bigla na lang ibababa ang telepono. So alam mong scam na siya. Pero 6 na beses tatawag iba-ibang tao pare-pareho. Bakit ang sigasig nila? Okay. Pag-aralan, tingnan natin kung paano nangyayari yung scam, paano nakuha yung number mo. Ang ginagawa kasi nila, gumagamit sila ng AI. Sasabihin lang nila sa AI, ibigay mo sa akin lahat ng mga numero nagsisimula sa 09175. I-generate na ng AI yon. Padadalan lahat yan ng messages or tatawag. Pag sumagot ka, ang ibig sabihin nun, active ka. So, hindi kayo tina-target, random yan. So, kapag tinawagan mo, may tatawag, minsan binababa, active ka na nun. Padadalang ka na ng text cam sa ibang number, tatawagan ka sa ibang number. So, ganun yung modus nila. Kaya, yung mga ganung pamamaraan, tama yung ginawa. Pag may tumawag po sa inyo, ang hangarin po yan, kukunin yung OTP nyo para ma-access yung bank account nyo, e-wallet nyo, Facebook account nyo. So, yung ginawa po ni Ate Coring, hindi kayo obligadong magbigay maski pangalan nyo. Kasi dapat alam na nila. Alam na nila. Tinawagan ka eh. Kasi ang gagawin nila, i-verify po namin kung kayo po talaga ito. So may 4 to 6 digit verification number. Yun yung OTP. Pag binigay mo yon, habang kausap mo pa sila, winawaldas na yung credit card mo, winawaldas na yung... Okay. So naku, meron na naman palang bagong gamit para sa masama ang AI. Kasi AI, alam lahat eh. Tatanungin mo, alam niya lahat ang sagot. What is the first thing to do pag ikaw ay sinubukang scam o talagang na-scam ka na, Alvin? Pag sinubukan kang i-scam, Ate Coring, may serbisyo po ang CICC, pwedeng i-validate, i-verify mo. O ito bang mga number na to, itong tumatawag sa akin, scam ba to o hindi? Merong sasagot, 1326 lang po, Ate Coring. 1326? 1326. May sasagot dyan, Opo, may sasagot po. At doon po pwedeng i-endorse kayo doon sa grupo na merong kakayang i-validate. Ngayon, Oo nga. Ate Coring, kapag naman na-scam ka na, doon pa rin yung number, 1326. Tandaan natin, mahalagang mai-report itong mga insidente ng scam. Para rin, una, magkaroon tayo ng effort, di ba, papanagutin yon. Pangalawa, nakakatulong din tayo doon sa mga kasamahan natin para, kasi yung mga number na yan, iniipon po namin yan, Ate Coring eh. Para kapag naulit pa yung pang-i-scam na yon, nag-a-alert sa amin. Pero hindi na talaga babalik ang pera mo. Kadalasan po. Sa study, 3% na lang ang chance para maibalik yung pera. Kaya yung tinututukan po namin, prevention. At yung problema po, yung sinasabing numero po ni Asek Alvin, yun po yung National Anti-Scam Hotline natin na marami po sa inyo malamang hindi pa rin alam. So kapag na-scam po kayo, doon po kayo tatawag kasi sila po yung dahilan. Ang kailangan nyo po dyan, ano pong i-report nyo? Yung mobile number, yung account number kung saan nyo pinadala yung pera nyo, kung may email address yan, yung mga link, yung URL, i-report kasi medyo humble lang si Attorney Alvin, pero yung mga nababalitaan, yung mga scam hubs na napapasara, kasi nag-report ng mga numero. Ayun. So marami na kayong napapasarang mga hub? Marami na po. Ito naman po ay sa pagtulungan ng mga law enforcement agencies, Ate Coring. Philippine National Police, NBI. Ang nangyari po, alam naman natin yung mga POGO dati, Ate Coring. Oo. Nung naiban yan, naging nagwatak-watak. Makikita mo, halimbawa, merong cell o grupo sa isang kondo. Yun po, kapag inimbestigahan, marami na rin naman pong nare-raid at nahuhuli. Mapapatotohanan po yan ni kasamang Josel. Marami pa rin mga natirang nagpopogo, tapos naging scammers na sila. Noong 2024, bago tuloy ang mapasara yung pogot, bago makita yung banban, pag nang raid yan, 300 to 400 yung nahuhuli. May reward system sila para silang mga BPO kung mag-operate, may employee of the month. Nung pinasara na at marami nang nahuli nga, naging sales sila. Pag sinabi mong sales, maliliit na lang. So ito mga 12, 7, 15, ganun na yung mga nahuhuli recently ngayon. Ayun, okay. Ang sabi ng ating mga kamisis. Ate, anong question natin? Sir, tanong ko lang po, kung mabiktima po ng ano po ang proseso, ang proseso pag mabiktima ka ng online scam? Ang mas mainam kung halimbawa sangkot yung bank account mo. Gawin mo,
mag-report ka agad doon sa bangko. Kausapin mo agad. Kasi merong batas ngayon, ang tawag doon ay Anti-Financial Account Scamming Act, AFASA. Merong minamanduhan yung bangko na kapag may tumawag, nag-complain, bilisan nyo yung aksyon. Pwede nilang isuspend yung paglipat-lipat ng pondo. Yung unang bangko, Ate Coring, mapipigilan niya yung paglipat-lipat sa mga susunod pang bangko. Halimbawa, bank number 1, siya yung pinagmulan ng pondo. Abisuhan niya na agad yung bank number 2, bank number 3, and so on and so forth. Nakakatulong din po yan kasi sa amin. Dati kasi, kailangan mo ng judicial warrant, Ate Coring para malaman mo kung sino yung kanino nakarehistro, halimbawa yung pinaglipatang account. Dito sa pakikipag-ugnayan natin po sa BSP, mabibigay doon sa mga tinatawag na competent authorities yung pong mga financial information na yun. Pero pag tumawag kami ng 1326, ipapaliwanag din lahat yan. Opo, ipapaliwanag din. Tumawag lang po kay 1326. Kasi mahirap ma-memorize yun Basta ang importante, action agad. Oo, para mapigilan na hindi pa kayo nananakawan. Ayun. Okay, dito naman, Ryle. Ate Coring, ito po, si ate ay na-scam na rin po. Nagbebenta po siya ng motor, nag-inquire po ako. Tapos nag-usap po kami, maganda po yung pag-uusapan namin. Tapos hininga niya po ako ng 5K para po sa transaction po. Para po mapadala po dito sa Quezon City. Ano po kayang... Wala na, naglaho na siya. Opo, naglaho na po. Nakuha na yung 5,000. Opo, nakuha niya na po. Nakontak ko na po siya sa messenger po. Hindi na po siya sumasagot. Ilang tawag na po yung ginawa ko. And then block. Ayan, okay. So Josel, saan siya nagkamali? Well, meron kaming 4 na attitude, di ba? Unang-una, yung 4 na attitude natin, yung magdamot. Okay, 4 yan. Magdamot, magduda, mangsnab, at magsumbong. Yung magdamot, dapat hindi ka nagbibigay ng pera. Online, di ba? Kung pwede kayong magkita, doon kayo magbigay. Lalo na nga sa Facebook, yung marketplace nila, hindi yan self-regulated barter dati. Unlike yung Shopee, Lazada, hindi nila i-release yung pera hanggat di mo nare-receive. So walang ganong mechanism yung Facebook. So kapag nagtatransact kayo dyan, di ba, magdamot ka muna. And then magduda ka, i-check mo yung account, matagal na ba to? Maraming followers. Kasi kung bago lang ginawa, tapos yung mga post nakalock pa, magduda ka na. Huwag mong pagkatiwalaan. Ano ulit yung Magdamot. Kasi ang ninanakaw sa atin, personal information, magduda, pag too good to be true, yung super mura, pagdudahan mo, mangsnab. Pag hindi mo kakilala, wag mo nang pansinin at magsumbong sa 1326. Ayan. Okay. Sa panahon po ngayon, bawat sentimo may halaga. Napakahirap pong kumayod at kumita ng pera para nakawin lang ng mga scammer. Kaya mga kamisi, sana may natutunan tayo ngayong araw at mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you very much, sir. Ay, naku po kasi. Mga kamisi, sino dito ang hirap makatulog? Teka muna, hindi pa tapos ang tanong. Hirap makatulog dahil sa lakas ng hilik ng katabi nyo. Ay, nako. Natutunan na lang natin yan na tiisin. Pero hindi natin yan dapat baliwalain kasi yan pala ay sintomas ng mas seryosong kondisyon. So, kailan ba normal ang paghilik at kailan ito nagiging delikado? Yan ang pag-uusapan natin sa alagang Ate Coring. Para sa ilan, ang paghilik ay katumbas ng masarap at malalim na tulog. Pero alam nyo bang delikado rin pala yan? 30 to 50% ng mga hustong gulang sa Pilipinas ang naghihilik paminsan-minsan. Ang 25% naman ay habitual o regular na naghihilik. Bakit nga ba naghihilik ang isang tao? Naghihilik ang isang tao pag may narrowing ng airways natin. Okay? So yun yung sound or tunog na dinedevelop natin pagka sumisikip ang daluyan ng hangin. So pag tayo nakatayo, walang tunog. Pero pag hihiga na tayo at super relax na ng body natin because tulog na tayo, dun magpuproduce ng sound which is yung hilik. Ano-ano naman ang sanhi ng paghihilik?
pinaka-common cause ng paghihilik is obstructive sleep apnea. So yun yung kailangan naming malaman kung meron kasi yun yung maraming health consequences. Iba pang causes ng paghihilik is pag malaki ang tonsils. So ang ginagawa naman namin doon, tinatanggal naman namin ang tonsils nila through tonsillectomy. Pwede rin po pagbarado lagi ang ilong. Ano naman ang mga pagkain at inuming dapat iwasan? Caffeinated food or beverages. Kasi mahirapan ka talaga makatulog pag iinom ka ng mga ganong substances pag malapit ka ng matulog. Pag sa hilik naman, per se, kailangan i-avoid natin ang mga alcohol. Okay? Bawal din mag-smoke. And I highly advise na mag-diet and exercise para mabawasan din yung paghihilik. Alam nyo na mga kamisis, huwag baliwalain ang simpleng paghihilik. Paano naman ba solusyonan yan? Ryle, tumigil ka, walang ganyang hilik. Sa cartoons po kasi ganun. Ano ba? At hindi ako naniniwala na ganyang kahinhin ka humilik. Okay, para pag-usapan ang maingay na paghilik, makakasama po natin Dr. Mark Edison de Vera. Siya po isang pulmonologist at sleep medicine specialist. Ayon. So, okay, pag-usapan natin ngayon ang hilik. Meron bang uri ng hilik na okay lang, normal? Merong uri ng hilik na dapat medyo magpadoktor ka na kaya? Oo. Yes, so tama ka, Ate Coring. So, yung mga malalakas na hilik na may kasamang apnea or sound na tumitigil huminga or may pauses in breathing, yun yung mga kailangan talaga nating ipakonsulta. O, pakinggan natin ito, ha? May hagod. Pero ano yon? Is that, meron daw tinatawag na galing sa lalamunan, merong galing sa ilong, merong dahil sa posisyon ng katawan. Yung ganun po, Yes. parang sa ilong yata yon, ano? Actually, depende po yan. So, kunyari, ang posisyon niya naka-flat, mas dito sa lalamunan yan. Pero pagka ganun din minsan at hindi naman naka-flat, nakatagilid pa, pwede rin po sa upper airway. Anything about the upper airway can stimulate a snore. Okay, pwede natin pakinggan yung susunod nating sample. Yun. Okay, yun. Actually, may pause kasi dun sa dulo. So, ibig sabihin nun, pag may pause, may total obstruction ng daluyan ng hangin natin pag natutulog. So, yung oxygen mo na bumababa, para kang sinasakal ng tulog. Yun ang hindi maganda. Ay. Yun ang maraming health consequences. Kunwari, tuloy-tuloy yung hilik, biglang titigil. Ibig sabihin, hindi siya humihinga. Correct. Doc, totoo po ba na sabi kasi nila kapag ikaw ay babae at 50 plus ka na, medyo yung muscles daw sa lalamunan, hindi siya gano'n nakastrong, kaya prone na humilik ang mga babae 50 pataas. Yes, actually, ang mga babae, mas mataas ang fat deposition beyond 50 years old. So, fat deposition specifically dito sa ating airway. Okay? So, yun yung nagkakos ng mas prone na maghilik tsaka possible obstructive sleep apnea. Naku, wag niyong mamaliitin ang paghihilik, ano? Kung gusto nilang magpatingin, saan kanila mahahanap? Okay, so... Bihira lang ba yung sleep specialist? Konti lang. Actually, less than 200 lang po kami dito sa Philippines. Oh, wow. So, Okay. mayroon ako mga clinics all over Quezon City, or Metro Manila in general. So, you can find me online. Pwede po kayo mag-search sa Now Serving app. Search nyo lang po si Mark Edison de Vera. And ang mga clinics ko, mostly Quezon City, Capital Medical Center, and Lung Center Sa of the Dr. Philippines. Edison. Yes. Ayan. Thank you very much, Doc. Thank you po. Napakahalaga. Ayan, mga kamisis, gisingin si Mister, ha, kapag nararamdaman ninyo na parang napapatid na yung hilik at sundin ang mga payo ni Doc. Maraming salamat. Thank you, Ate Coring. Kapag silog meal, may kani-kanya tayong hilig, di ba, sa mga silog-silog. O etong si Ryle, ipinagmamalaki ang bersyon niya ng balayan longganisa silog. Sarap naman yan. May itlog ba yan? Okay, perfect daw pang all-day breakfast. Sige nga, Ryle, ihain na yan. Maraming salamat, Ate Coring. Pero eto, meron po akong riddle para sa inyo mga kamisis. What is long, brown, and yummy? Eddie Longganisa! Andito po tayo sa Cafe 135 sa Balayan, Batangas. Kasama po si Ma'am Belle, ang owner, and si Chef Jabe. Gaano katagal na po itong cafe ninyo? Ang
cafe po is, nag-open lang kami last April 11. Oh, wow. Very pero fresh. Before, meron na kaming snack house, which is, ang sinaserve lang namin is milk tea and takoyaki. Pero nag-expand kami and ngayon, may mga pasta, steaks, itong longganisa. Longganisa. Chef Jay, ano ba ang mga kailangan natin? Meron tayong ground pork with 20% of fat and 80% of lean meat. Then meron tayong minced garlic. Meron tayong sugar cane na suka. Then meron din po tayong annatto water. Then meron din po tayong brown sugar, paprika. Then meron din po tayong rock salt. And lastly, ground black pepper. So ngayon po, imimix lang po natin lahat ngayon ng ingredients para makabuo po tayo ng longganisang balayan. Iko-cover lang natin siya at i-chill natin for 12 to 24 hours for curing. Lalagay ko lang siya sa parchment paper. Ito po ang ating finished product ng skinless longganisa or longganisang balayan na hubad. Pag meron naman po kayong hog casing or yung pambalot po ng longganisa, ganito naman po yung kalalabasan niya. Chef, anong difference ng longganisang balayan sa ibang longganisa? Longganisa balayan is hindi po siya yung usual na parang hamonado taste. It's a garlicky flavor po. At the same time, meron po siyang hint of salt and sour flavor. Oh, parang gusto kong matry yan na. Okay, so paano ba tayo magsisimula, Chef? First po, meron po tayong pan and then naglalagay lang po tayo ng water. Pwede na lang po natin yung ating longganisa balayan. Hintayin lang po natin mag-boil 3 to 5 minutes. Ito na po yung boiled longganisa balayan. And then mag-sear na po tayo ngayon. Same lang din po tayo, medium heat. Pwede na po natin i-diretso siya sa pan. Then add naman po tayo ng oil. Then hintayin lang po natin mag-sear hanggang magkameron lang po ng texture yung skin po ng longganisa. And then pag nag-browning na po siya, ikakat na po natin yung mismong longganisa para tawagin po natin siyang longganisa hubad. Kung pala yun, hubad, pagka binuksan. Yes po. Okay, pagka nakasarap pa, ang tawag dyan longganisang bihis. Bihis po. Bihis pa siya. Ano, longganisang gayak. Oh, Batangas! Ready na po tayo for plating. Ang hilig ko sa mga ganyan. Sa mga silog. And then, para lang po pang balance lang po ng flavor, lagay lang po tayo na cucumber. And that's it. Meron na po tayong longganisang hubad by Cafe 135 by Silong. Longganisa hubad with vinegar dip. Iba nga lasa. Oo nga, tama. Mga kamisis, mamuhunan kayo ng less than 100, pwede niyong i-doble ang inyong mga puhunan. Kaya naman, patikim na natin yan. Ay, nako, napakasarap nito. Mukhang magkakagalit-galit muna tayo. Huwag nyo akong panooring sumubo. Kumain kayo mismo. O, ayan na si Ryle. Wow! Sobrang nagustuhan ko po to, Ate Coring. O, hindi po ba nakaka-happy dito sa studio, mga kamisis? O, so sabihan nyo na yung iba, ito po ang paraan para kayo mismo mapunta rin dito sa aming studio. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Dalawang kamisis na PWD. May nakakaantig na kwento ng pagbangon at inspirasyon. Mga kutkuting pagkain na pwedeng iripak. Ituturo kung paano pagkakitaan sa Mrs. Wais. Saging, but make it special. Matitikman na ang churros na gawa sa saba ng saging sa ihain na yan. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay hanapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, gutom na mga mother. Sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Or Ang gagawin ko ito. bango! Bango? Walang gigil
sa buhay minsan. May atsara, bro.